lahat ng finailan namin ng kaso, halimbawa, yung limang project na finailan natin ng kaso sa First District ng Bulacan, kasama yan. Yung Wawaw, Sims, St. Timothy, etc. Yung final ng ICI sa Mindoro, yung projects ng Sunwest at ng St. Timothy at ng Elite, yon, kiklaim na rin natin yan. Medyo magulo yung explanation at hindi malinaw. So, lilinawan natin. Ang ipinag-utos ng mahal nating Pangulo ukol dito sa Ghost Project, hahabulin hanggang dulo ng ibig sabihin, kailangan bawiin para isaayos yung mga palpak na mga proyekto at yung mga Ghost Project o ipagawa. Mas pabilisin pa natin. Hindi lang papatawan ng pagkakakulong yung mga involved dito. Kung hindi, ipapabalik sa kanila yung kanilang mga ninakaw. Yon ang ipinag-utos ng mahal nating Pangulo na si PBBM. Idagdag ko pa dito ang nakaraang administrasyon. Alam naman natin na itong si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla at ang iba pa ay kinasuhan at na-convict, guilty at nakulong sa kasong plunder. Milyon-milyong pera ang ninakaw. Ang nangyari, nakulong, na-dismiss, pero yung perang ninakaw hindi na nabawi. At ang nakakapagtaka dito, yung may kaso kang plunder na panghabang buhay na pagkakabilanggo na pardon because of the influence. Kaninong influence? Sige, kayo na magsabi. Ayoko magsabi at masasaktan na naman ng mga DDS pag ako nagsabi. Basta sa nakaraang administrasyon noong 2016 to 2022, mga nakalaya yung mga magnanakaw na nakulong. Pero yung mga pera na ninakaw hindi nabawi. Well, sa bagong Pilipinas, iba na. Hindi lang makukulong, pagbabayarin pa rin para ipagawa o ipagpatuloy yung mga ghost project at yung mga palpak na proyekto. Di ba napakaganda? Ayan ha, malinaw na. Napapaawa kasi ako sa inyo mga DDS kasi hirap! Nahirap kayong makaintindi. So ayan ha. Bati-bati, walang away-away, keep safe and God bless.